Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang napakaraming armas at mga bala na nasamsam doon sa Abra. Good job sa ating mga kapulisan na nakasamsam nito para mapigilan po ang karahasan sa election day. Okay, nakaboto na po ako. May marka na. So, mga kapwa ko senior citizens, nauna po tayo. Anong oras na ngayon? Mag-alas 7 na. So, paalala lang yung mga regular voters, huwag nyo lang idiin yung marking pen dahil kung idiin ninyo mag-blot sa likod, bibilangin pa rin ng counting machine yung nag-blot sa likod dahil sa Madina, ma-overvote kayo. So, dahan-dahan lang pag gano'n nyo. Huwag nyong diinan. Kasi sayang yung boto ninyo. So far, so good sa akin. Tinignan ko yung resibo. Maganda naman ang resulta. Kung sino-sino yung binuto ko, yun ang lumabas sa aking balota. Okay, ito. May spot report ng kapulisan. Ito nga, good job PNP SAP and Philippine Army sa Abra na iwasan ang madugong eleksyon. So, ang ating kapulisan at kasundaluhan nakasamsam sila ng armas galing sa isang politiko. So, basahin ko dito Logan ken armas ni Boliboy Pidigan. So, nangyari along Provincial Road, Barangay Laskig, Pidigan, Abra. Kahapon, May 10 ng hapon, nakasakay sa one block Nissan with plate number. So, may plate number. Tapos, may mga tao na nakasakay. Ilang tao ito? 10 tao. Ito na yung mga na-confiscate na mga armas. 4 na M16A1 caliber 5.56. So, malakas na armas ito dahil Armalite. 1 Bossmaster caliber 5.56. 8 long magazine and short magazine caliber 5.56 loaded with 224 live ammunition. 5 caliber 45, 7 magazine caliber 45 loaded with 48 rounds, 12 live 9mm ammunition to plate number, 4 black inside waist holster, 2 commercial handheld radio, 5 cell phones, 4 tactical sling bag, 6 ballistic vest. The arrested persons was brought to APH Abra Provincial Hospital for medico-legal examination and brought back to Pidigan Municipal Police Station for filing of appropriate charges against yung mga tao. So, yun nandito yung mga pictures sa checkpoint. So, salamat sa mga kapulisan at kasundaluhan sa Abra at para maiwasan yung madugong eleksyon. So far, so good dito sa amin, sa Northern Mindanao. Wala pa namang napapabalitang karahasan. Yun lang, Zamboanga City, kahapon ba yun, yung nagkaroon ng stampede. Ang balita, watchers orientation daw. Watchers orientation, kailang, according to witnesses, yung nabasa ko sa mga comments, payout, yung, alam mo na, election, payout sa mga nakalista, at yung kabilang kampo parang nagpadala ng para manggulo, nagkagulo nga. So, kawawa, 2 senior citizen na nalagutan ng buhay dahil naapak-apakan. Meron pang 10, sobra 10 na nasugatan, nadala sa hospital. Sana hindi na maulit yon. Yung order din ng COMELEC
napakaganda sana kung masunod ito na ang PNP ina-authorize ng COMELEC na magkaroon ng warrantless arrest yung mga caught in the act na namimili ng boto or caught in the act na nagbebenta ng boto. Warrantless arrest. Nako, kung susundin ito ng PNP, mapupuno mapupuno ang ating mga kulungan ng mag-violate nito dahil yun po, nakakalungkot na pangyayari sa ating bansa ngayon. Yung pagdating na lang ng eleksyon, pera-pera lang. Nung nakarang eleksyon, nung 2022, dinalhan talaga kami ng pera dito sa aming bahay, yung farmhouse namin. Dinalhan. Wala kami sa farmhouse. Iba ang tumanggap, yung kaibigan namin. So, nung ibigay sa amin yung pera, hindi namin tinanggap. Kasi parang ibinenta na namin yung aming sagradong boto pag tinanggap namin. So far, this election, siguro, nabalitaan nila na hindi namin tinanggap yung pera last time, hindi na nila kami binigyan. Sana ganun. Kaya lang, hindi namin masisisi yung mga tao na tumatanggap dahil nga sa kahirapan sa buhay. Ganun na ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Tinawag yan predatory governance. Ang mga politiko ngayon na nakaupo, gusto nila na maiwang pobre ang mga tao. Ganun. Kaya tignan nyo ang ginagawa nila, ayuda, ayuda, ayuda na lang. So ano ba ang ayuda? Nakakasolve ba ng poverty? To me, it's not. Lalong nagiging tamad ang mga tao na binibigyan lang ng ayuda. So, ito na po ang legacy ng administrasyong ito. Nagiging ayuda nation tayo. O, tignan natin ngayon yung 20 pesos per kilong bigas na promise. Sinimulan nila sa Cebu, isang araw lang natigil na kasi pinatigil ng COMELEC, which the COMELEC has done a great job dahil bawal na yun. 10 days before election, magbebenta ka ng 20 pesos per kilong bigas. Oh. So, tingnan natin kung itutuloy nila hanggang December 2025 pa daw. So, na-fulfilled na daw ang promise ng Pangulo. Anong fulfilled na highly subsidized man yun? So, to me, it's never fulfilled. Sontok sa buwan yung sinasabi nila na 20 pesos per kilong bigas. So, again, sa mga magboto pa, reminder lang, huwag nyong idiin yung marking pen dahil mag-blot sa likod, ma-overvote kayo, hindi maibilang ang inyong boto. Okay. Salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel, mga kaibigan. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Talandig. At namimigay din tayo ng livelihood assistance. Nagpapatanim tayo ngayon ng saging lakatan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa saging lakatan ni Manoy Boy. Og mo ni ang una niyang tanom nga saging lakatan. Og ako silang bisitahon. Mayong buntag, Manoy. Buntag po. Oh. Pila ni kapunuan ang una nimong tanom, Manoy? 20. 20 ni. 20. So mga dagko na gyud. Hapit na gyud mangunod. Nabuno ko putas ug amon yon kamo ni pagpabunga. O putas, ammonium dopos mo nang pampabunga. Amon ni pagpabunga. So kuan gyud mga dagko na gyud ug hapit na gyud ni mangunod ang saging ni Manoy. Putas complete ug ukos. Ang akong abuno aron na dali siya mangunod. Oo. Oo. Sige na. Ikaduha na ako tanom. Muna ikaduha nimo, Manoy. So mga dagko na. Dagko na. Putas gyapon ang abunon ani ni Manoy. Og ammonium dopos. Oo, ukos. Mga dagko na gyud ang saging ni Manoy. Mga dumalaga na gyud. Mga gana.
Hapit lang po ma... Pila ni tanang kapunuan manoy? Ani tanan, 170 tanan eh. 170. Oo. Hinlo kaayo. Ini man kamay-manok kabkaba. Og karon manang manoy unsa ang inyong istorya bahin sa padayon sa pagsuporta sa pag-abono og sa pagpananom? Salamat sa nagsuporta sa abono nga pagpadayon ang paghatag nila sa abono kay aron ang among saging. Mga ayo ang pagtubo. Mm. Og sa Ginoo pod. Oo, salamat kay manoy.